Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ang apurahang sigaw ng sagong nakaputi, nanguna si Heifeng sa pagtingin sa hukay. Pagkatapos noon, nagdagsaan din ang mga tao at mga kabayo mula sa paligid. Isang grupo ng mga tao ang puwersahang pinalibutan ang lugar na 3 palapag sa loob at 3 sa labas. Ito ay isang maliit na butas, mga ilang dosenang sentimetro ang lapad, hindi mo makita ang ilalim nito, at hindi mo alam ang lalim. Bakit may butas dito? Kailan pa nahukay ni Han Sanchen? Nagdududa talaga si Heifeng sa buhay, sinubukan niyang alalahanin ng maglaan ng oras si Han Sanchen para maghukay ng butas dito. Pero sayang naman na kahit anong isipin niya ay wala siyang oras na manggaling kay Han Sanchen. Bagaman hindi niya naobserbahan sa lahat ng oras ang Han Sanchen sa huling yugto ng panahon, ang mga pagsabog sa lahat ng oras ay nagpapakita rin na si Han Sanchen ay nasa proseso ng pakikipaglaban sa kanila. Imposibleng malagay siya sa ganoong sitwasyon, maaari ka ring maghukay ng mga butas sa kapaligiran. Hindi niya hinukay, kundi iba, kumunat ang noo ng sagong nakaputing damit. Hindi napigilan ni Heifeng na magulat, baka may especially iya sa baryo natin. Pero pagkasabi niya nito ay nagsisi agad si Heifeng, alam niya na walang undercover o especially iya sa nayon. Lalo na sa kasalukuyang lugar na ito. Ito ay Suyingxia. Naisip ni Heifeng ang pangunahing punto. Si Suyingxia lang ang hindi nagpakita, kaya malaki ang posibilidad na siya ay nagtatago sa ilalim ng lupa, at kalaunan ay naghukay pa ng lagusan sa ilalim ng lupa. At, sa pinakakritikal na sandali, nagmamadali siyang lumabas ng lagusan at dinala si Han Sanchen. Ganyan dapat, hindi masama, kinumpirma din ng espesyal na sagong nakaputi ang hula ni Heifeng. They have a tacit understanding between husband and wife, sabi ni Heifeng. Gayunpaman, ang hindi ko inaasahan ay ang tapang ng Ivory na ito. Kung siya ay isang ordinaryong babae, malamang na magtatago ang kanyang asawa sa sandaling makatagpo siya ng ganitong krisis. Hindi ibig sabihin na ang Ivory o ibang babae ay sakam sa buhay at takot sa kamatayan, ngunit nangangahulugan ito na kapag ang sitwasyon ay napakalinaw, ang pagpili ay napakadaling gawin. The Special Envoy in White nodded, sino ba ang may sabi na hindi ito ang kaso? Para protektahan ang sarili at hindi magpigil, ito ang ginagawa ng isang matalinong tao. Akala natin noong una na si Suyingxia ay isa ring matalinong babae, nagtago siya ng husto para hindi natin siya mahanap. Ang kumpiyansa na reaksyon ni Han Sanchen ngayon ay tila nagpapahiwatig na ang posibilidad na ito ay napakataas, ngunit sinong mag-aakala na bigla siyang aakyat mula sa ibaba at muling papatayin. Such a close distance, let alone a woman, kahit hayaan mo ako, I may not dare to be so bold, hindi napigilan ni Heifeng na mapabuntong hininga. Ang ideya ng direktang pagtatago sa ilalim ng lupa sa ilalim ng sitwasyon ng labanan ay talagang sapat na matapang at sapat na hindi inaasahang. Ngunit, ito rin ay sapat na mapanganib. Pagkatapos ng lahat, sa ganoong malaking labanan sa itaas, kung mayroong anumang paglihis sa pag-atake at direktang makaligtaan ang tao at binomba ang lupa, kung gayon ang lupa sa ibaba ay maaaring lubhang mapanganib. Babagsak ang lupa dahil sa malaking impact na ito, at maaaring tuluyang gumuho ang tunnel sa panahon ng pagbagsak. Sa oras na iyon, si Ivory, na nagtatago sa ilalim, ay ililibing ng buhay ng walang sino mang kumikilos. Anong ginagawa mo pa ha? Habulin mo ako. Alam ni Heifeng na ang Suyingxia ay naghahanap ng kayamanan sa pamamagitan ng paglalaro, ngunit sa ngayon, anuman ang mangyari, ang pinakamahalagang bagay ay makuha ang Ivory at Han Sanchen. She's quite stupid, even if she takes such a risk to save Han Sanchen,
What's the point? Hifeng nanonoya, kunin mo si Han Sanchen at magtago sa tunnel na ito, ang lagusan ay lubhang makitid, ngunit nagbibigay ito sa atin ng pagkakataong makahuli ng pagong sa isang garapon, pagkakataon. Tumanggo ang sagong nakaputing damit, hayaan ang mga tropa na panatilihin ang ilang tao sa lupa. I believe the other exit should be near. We intercept and pursue them in the tunnel, hindi sila makakatakas. Sumang-ayon si Heifeng, sabay kaway ng kamay, mabilis na lumipad ang isang grupo ng mga lalaki mula sa bakanan ng kuweba, habang ang mga natitirang lalaki naman ay mabilis na lumipad para magpatrolya at maging mapagmatsyag. Maghanda na rin tayo para bumaba. Itim na hangin at ang sagong nakasuot ng puti ay nagkatinginan, at pagkatapos ay dumating ang dalawang tao sa pasukan ng yungib. Parang bagong-bago ang lupa, kamakailan lang pala ang lagusan, nakangiting sabi ng envoy in white. Mukhang tumpak ang paghuhusga ng dalawang tao sa ngayon, kaya ngayon ang natitira na lang ay hulihin ang pagong sa banga. Pero nang pababa na ang dalawa, biglang may lumipad na figure palabas ng kuweba. Pagkatapos, ang figure ay gumuhit ng isang mababang parabola sa lupa at pagkatapos ay tumama ng husto sa lupa. Nagmamadali silang dalawa na tumingin sa paligid, para lamang makita na ang lalaki ay hindi Han Sanchen, lalo pa si Ivory, kundi isa sa kanilang mga subordinate. Hindi siya nagdusa ng masyadong maraming pinsala sa buong katawan, ngunit ang panloob na mga pinsala ay nagdulot sa kanya ng kamatayan. Kumunot ang noo ni Heifeng at nagmamadaling tumingin sa lalaki, anong nangyayari? Tiniis ng pader ng tao ang sakit at sinabing, bumalik ka sa espesyal na sugo, hindi ko alam kung ano ang nangyari. Sinusubukan naming sundan ang lagusan pababa, sinusubukang arestuhin ang mga tao, ngunit biglang hinampas kami ng alon ng hangin mula sa loob, at isang grupo sa amin ang nagkadikit, pagkaraan ng ilang sandali, dahil nasa labas ako at walang suporta sa likod ko, diretso akong napailing sa nakakagalit na enerhiyang ito. Pagkarinig sa paglalarawan ng nasasakupan, hindi maiwasang magtinginan ang itim na hangin at ang sagong nakasuot ng puti. Sinabi ni Heifeng, nagkaroon ng bigla ang pag-atake ng totoong enerhiya sa tunnel, tila hindi sinusubukang tumakas ni Ivory, ngunit. Oo, umaatake siya. Marahil gusto niyang samantalahin ang lagusan, upang ang isang tao ay maaaring tumayo sa tseke at walang sino man ang maaaring makahadlang, tumanggo ang sagong nakaputing damit, hindi niya naisip na tumakas, o alam na alam niyang imposibleng tumakas, matalo. So, pareho sila ni Han Sanchen. Imbes na mag-aksaya ng enerhiya sa pagtakas, mas mabuting gumamit ng buong lakas at pumatay ng marami hanggat maaari bago mahuli. Mapait na ngumiti si Heifeng, hindi katakataka na nakakagawa sila ng napakaraming himala, gaya ng sinasabi, ang mabubuting tao ay natatakot sa masasamang tao, ang masasamang tao ay natatakot sa masasamang tao, at ang masasamang tao ay natatakot na mawalan ng buhay. Akala ng lahat na desperado lang si Han Sanchen, pero hindi nila akalain na pati asawa niya ay ganoon din. Mukhang hindi pa tapos ang laban na ito, at kailangan pa nating lumaban, ang sabi ng sagong nakaputing damit, ito nga lang ay hindi ko lubos na kilala ang kanyang asawa, at hindi ko alam kung gaano katagal makakapit ang kanyang asawa. Napangiti si Heifeng at sinabing, I guess she will not long. Naiintindihan ko rin ang katotohanan sa likod ni Jin Zushechi. Han Sanchen is so powerful, but her wife is a loser. Kailangang pilitin siyang pakainin ni Han Sanchen hanggang sa siya ay maayos. Ito ay isang napakataas na estado, gayunpaman, siya ay nakaharap sa amin, at siya ay nasa isang kapaligiran pa rin tulad ng lagusan. Ang lagusan ay mabuti para sa depensa ni Ivory, ngunit sa totoo lang ay hindi maganda para sa kanya na manatili ng mahabang panahon. Total, ang lagusan na ito ay pansamantalang hinukay, kaya't imposible na ito ay isang malaking tunnel na matagal nang inihanda, na may mga komplikadong paikot-ikot ng panzang at iba't ibang pasilidad na pang-emergency. Ito ay malamang na isang one-way na kalye. So, under such circumstances, it is actually not conducive to the survival of people there. More importantly, if it doesn't work, we can storm the ground. I think its temporary tunnel should not be dug too deep, in other words, it is very likely to collapse, sabi ni Heifeng. Ang espesyal na sagong nakaputi ay umiling, hindi natin maaaring maliitin ang Ivory, sa madaling salita,
kung siya ay maglakas loob na maghukay ng lagusan ng direkta sa ilalim ng ating larangan ng digmaan, kung gayon ang lalim nito ay sapat na, ang pinakamabuting paraan ay upang mabilis nating mahanap ang orihinal na pasukan nito, kaya, tayo ay umaatake mula sa magkabilang panig. Mahirap para sa Ivory na bigyang pansin ang isang maliit na kapaligiran sa naturang lagusan. Pagkatapos sabihin ito, luminggalinga sa paligid ang nakasuot ng puti na sugo, sinusubukang gamitin ang kanyang mga mata upang halos matukoy kung saan maaaring hulihin ni Ivory ang pasukan. Wala pang isang saglit, itinoon niya ang paningin sa bahay na pawid na hindi kalayuan. Bigla siyang ngumiti, "Kuya, tingnan mo yang bahay na yan." Tumingin si Heifeng at agad na sumimangot. Marami pang ibang bahay na gawa sa pawid sa tabi nito, kaya kung tutuusin, walang kakaiba doon. Ngunit ang kahangahangang bagay ay sa ilang kadahilanan, talagang naramdaman niya na maaaring talagang mayroong pasukan na ginamit ni Ivory sa paghuhukay ng lagusan. Ang pakiramdam na ito ay naramdaman din ng espesyal na sugo na puti. Medyo mataas ang terrain doon, kung magtatago ang mga tao sa loob, mahihirapang kumalat ang apoy doon, bukod pa rito, sinadya ni Han Sanchen na dinala ang battlefield dito, kaya siguro gusto niyang pumunta si Ivory at tumulong. Then, mas malamang na doon nila binalak na magtago noong una. Pumunta ka at tingnan mo. Kumaway si Heifeng at inakay ang ilan sa kanyang mga nasasakupan, kasama ang sagong nakasuot ng puti, patungo sa kubo na pawid kung saan tumira noon si Ivory at ang dalawang babae. Mabilis na hinalughog ng mga nasasakupan ang bahay, ngunit matapos maghanap sa paligid, wala silang nakitang kain na hinala. Medyo nagulat si Heifeng, "May mali ba sa ating paghuhusga? Hindi ito ang simula. Hindi. Ito dapat ang simula." Ang espesyal na sugo na nakaputi ay categorical at nagsalita ng lubos na determinado, na para bang siya ang nakakita ng mga tamang tao dito. Bahagyang nagulat si Heifeng sa pagiging mapagpasyahan ng sagong nakasuot ng puti, at hindi napigil ang sabihin, "Kuya, maaari mo bang ipaliwanag ang ilang bagay? I can't describe the feeling, it looks so normal here that it makes me feel like there's something wrong with even normality." Hindi na nagsalita pa si Heifeng, winagiwi niya ang kanyang kamay at sinenyasan ang kanyang mga tauhan na mabilis na palibutan ang lugar. Search hard for me. Kahit may bakas man lang ng buhok dito, hindi mo dapat bitawan." Nang marinig ang mga salita ni Heifeng, lahat ng nasasakupan ay medyo nagulat. "This is too strict, ni isang buhok bawal bitawan, ito. Anong ginagawa mong nakatayo? Give me a move," galit na sabi ni Heifeng. Oo, lahat ay sumunod sa utos, hindi nang ahas na magsabi ng anuman, at nagmamadaling naghiwa-hiwalay, at pagkatapos ay nagsimulang maghanap ng mabuti sa lupa. Ang sagong may puting damit ay sumulyap kay Heifeng nang may pasasalamat at walang sinabi, alam niya na. Ang pinakamagandang gantimpala para sa kanyang pagtitiwala kay Heifeng ay ang paghahanap ng isang bagay dito na magpapatunay na totoo ang kanyang sinabi. Kaya sa susunod na sandali, ang mensahero na nakaputi ay nagsimulang maghanap ng mabuti sa bahay. Ang buong proseso ay napakabagal, ngunit walang naglakas loob na magsalita, hinanap lamang nila ito ng maingat. Napanatili din ni Heifeng ang sapat na pasensya, at kung minsan ay naghahanap pa siya ng mag-isa. Sa totoo lang, naramdaman din niya na medyo kakaiba ang lugar na ito, ngunit hindi niya masabi kung saan ito. Ngunit kung kailangan niyang makahanap ng ilang mga halimbawa, mayroong ilan, iyon ay na ito talaga ang pinakamalapit na lugar sa larangan ng digmaan, kung ang isang lagusan ay hinukay, ito talaga ang pinakaangkop na lugar. Dod, halika nga dito. Sa sandaling ito, biglang may napansin ang espesyal na sugo na nakaputi sa gilid, at mabilis siyang pinalibutan ni Heifeng. Tingnan mo, malumanay na hinayla ng sagong nakaputi ang kanyang kamay, at agad na lumitaw sa kanyang kamay ang isang manipis na hibla ng buhok. Pupunta ako, nagulat si Heifeng, hindi man lang niya binitawan ang buhok niya, ito ay malinaw na isang pinalaking metapora lamang. Ngunit ang resulta ay may talagang sumunod sa pamantayang ito, at talagang nakakita sila ng buhok. Ang ganyang mahabang buhok ay dapat pag-aari ng isang babae, sabi ni Heifeng. Tumango ang espesyal na sugo na nakaputi, kung tutusin sa kalidad ng buhok, ang may-ari ng buhok ay medyo bata, kaya maaaring Ivory, ngunit mas malamang na iyon ang Xiao Tao, ngunit kahit alin, at least ito ay makapagpapatunay na dapat sila ay nanatili sa lugar na ito. Tumango si Heifeng,
at pagkatapos ay biglang hindi napigil ang mapangiti sa paghanga. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Ang bahay na pawid na ito ay malinaw na ang pinakamalapit sa larangan ng digmaan, na nangangahulugan din na ito ang malamang na matuklasan. Sa aking pananaw, kung naghahanap ako ng suyingsiya, baka hindi ko nalang pansinin ang lugar na ito. Sa madaling salita, magpapadala talaga ako ng mga tao upang suriin ang lugar na ito, ngunit ito ay magiging isang medyo detalyadong paghahanap dito, at pagkatapos ay dadalhin ko ang mga tao upang umalis. Tumango ang espesyal na sagong nakaputi. Akala ni Heifeng, at hindi niya naisip. Kung hindi lang biglang sumugod si Ivory sa tunnel, naisip niya, hindi na niya papansinin na malapit lang sa battlefield ang pagtatago ni Ivory. Ang mag-asawang ito ay talagang mas sophisticado kaysa sa isa, at mas matapang kaysa sa isa. Si Heifeng ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at sinabi sa karamihan ng tao, hanapin mo ako ng mabuti sa lupa. Tandaan mo, huwag mong bitawan ang anumang kainahinala. This place, I believe there must be a authentic entrance here. Yes, sa pagkakatuklas, isang grupo ng mga tao ang hindi nang ahas na tanungin ang anumang desisyon na ginawa sa itaas, at maaari lamang magpatuloy sa paghahanap ng masunurin, tumango. Dinang itim na hangin at puting mga sugo sa isa't isa at nagpatuloy sa paghahanap sa paligid. Pagkaraan ng mga ilang minuto, itim na hangin na ang pagkakataon na matuklasan na may mali sa lupa. Nagmamadaling, pumunta ang espesyal na sagong puti, at tiyak, sa kamay ni Heifeng, may isang dakot ng lumang lupa, na may bakas ng bagong lupa na nakatago sa ibabaw nito. Kaya hindi malamang na may bagong lupa. Kaya, nangangahulugan ito na ang lugar na ito ay hinukay at itinapon. Ang napakaraming lupang nakadamit, sure enough, within a moment, may lumabas na wooden board sa harap nilang dalawa. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!